Kumislap ang mga mata ni Alice. Una ay binalak kong magpunta ng Maynila, Tia Sally. Gusto kong maghanap ng trabaho roon o di kaya ay magbakasyon na muna roon. Akmang magsasalita ng pagtutulan ang tiyahin sa sinabi niya, kaya agad siyang nagpatuloy. Pero nagbago ang isip ko dahil natitiyak kong hindi kayo papayag na pumaron akong mag-isa. Isa pa, sobra-sobra naman ang kinikita ng niyugan sa atin ay hindi na nga kailangang maghanap pa ako ng trabaho sa Maynila. Tama ang naisip mo, Iha. Ito ngang niyugan ay hindi ko na nga kayang pangasiwaan. Alam mo namang matanda na ako. Marahil ay magagamit mo ang natapos mong accounting sa pangangasiwa sa lupain. Sayang nga lamang, Tia, at hindi man lang nakita ng daddy ang pagtatapos ko. Gumuhit ang lungkot sa mukha ng dalaga sa pagkabanggit sa ama. Hindi nga nito nakita ang pagtatapos niya nitong nakaraang buwan at may karangalan pa. May 2 taon nang namamatay si Ramon. Heart attack. Sandali lang iyon at muling pinasigla ang mukha. Gusto ko nga sanang unahan na si Kevin sa pagsasabi sa inyo ng plano namin, Tia Sally. Dugtong niya na ikinalingon ng makanda sa kanya sa marahas na paraan. Anong plano? Inaalok na niya akong pakasal na kami, tutal daw ay nasa hustong gulang na kaming pareho. Walang anumang pahayag ni Alice. Namutla si Sally sa sinabi niya. Hindi mo sinabi sa aking nobyo mo na ang lalaking iyon, Alice. Nag-aakusan nitong sinabi. Ngumiti ang dalaga. 1 buwan pa lang halos kaming magkasintahan, Tia. Ang sabi ninyo, pag nagtapos na ako, ay maaari na akong makipag-boyfriend. Sinunod ko ang sinabi ninyong huwag magkaroon ng nobyo habang nag-aaral. Hindi malaman ni Sally ang sasabihin. Lumakad patungo sa lumang piano at wala sa loob na inayos ang mga sariwang bulaklak sa florera na nakapatong sa ibabaw. Tumingala sa nakasabit na larawan ni Ramon at Victoria noong bagong kasal ang mga ito. Pagkatapos ay itinuon sa larawan ni Alice na kuha noong graduation nito na nakakwadro at nasa ibabaw rin ng piano. Taglay ni Alice ang ganda ng ina, subalit hindi maputi ang balat nito tulad ni Manuela, kundi nakuha ng dalaga ang morenong balat ng ama. Gayunpaman ay hindi naging hadlang iyon upang makabawas sa ganda nito. Sa nakalipas na 3 taon ay hindi iilang kabinataan ang nagtangkang suyuin ng dalaga, at kung hindi marahil sa mahigpit na pangakong binitiwan nito sa kanya, ay noon pa nagka-boyfriend si Alice. Kung nagkataon, ay isang malaking problema. 21 ka pa lang, Alice, at ang batas natin ay nagsasabing 25 ang hustong edad ng babae. Bakit kailangang makipagnobyo ka at ngayon ay sasabihin mo sa aking mag-aasawa ka na? Wika nito sa bahagyang nanginginig na boses. Lumapit sa tiyahin si Alice at yinakap ito mula sa likod. Ang tiya talaga, plano lang naman iyon at hindi pa ako sumasang-ayon. At kung sakaling mag-aasawa ako ay dito ko pa rin gustong manirahan sa villa dahil ayokong iwan kayo dito. Inikot nito ang buong kabahayan. 4 ang silid sa itaas at 1 sa ibaba bilang guest room. Sobra-sobra ang laki ng bahay sa kanilang lahat. Sandaling hindi nagsalita ang matandang tiyahin. Pinag-aaralang mabuti ang sasabihin sa pamangkin. Kung papapuntahin kita ng Maynila para magbakasyon, maipapangako mo ba sa aking makikipag-break ka kay Kevin? Hindi malaman ni Alice kung matatawa o hindi sa sinabi ng tiyahin. Bakit kailangang makipag-break ako kay Kevin, Tia, kung magbabakasyon ako sa Maynila? Pag uwi ko dito, ay liligawan uli ako nun at sasagutin ko uli siya, bukod sa hindi papayag yung tao na makipag-break ako sa kanya. May ibig ka ba kay Kevin, Alice? Sasagutin ko ba naman siya kung wala? Ang tiya talaga. Ngumingiti niyang sinabi bago muling bumalik sa sofang nara at linakap ang malaking almohadon. At ano sa palagay mo ang ipakakain niya sa iyo kung hanggang ngayon ay wala siyang trabaho, Aber? Hamon ng matanda. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin iyan sa mga magulang niya, gayong 2 taon nang nakatapos ng kolehiyo iyan. Ang sabi ni Kevin ay madali nang maghanap ng trabaho pagkasal na kami. Mabuway na sagot ng dalaga. Kung sa bagay, kahit siya ay ilang beses nang inungkat sa binata ang tungkol sa bagay na iyon. Madaling maghanap ng trabaho? Ulit ng matanda na tumaas ang tinig at mga kilay. Anong trabaho ang madali niyang mahahanap dito sa bayan natin, maliban sa gawaing bukid na sa palagay ko ay kinamumuhian ng lalaking iyan? Hindi naman ganun si Kevin, Tia. Pagtatanggol niya sa nobyo.
May nangyari na ba sa inyo? Tanong pa ni Sally na tinitigan siya ng matiim. Bumulalas ng tawa si Alice sa tanong ng tiyahin at sa ekspresyon ng mukha nito. Tinatanong kita, Alice, huwag kang tumawa. Napalis ang tawa sa dalaga sa otorizadong tinig ni Sally. Hindi siya ginagamitan ng matanda ng ganoong tono. Nagtataka siya dahil walang kabagay-bagay ang pinag-uusapan nila. Alam ninyo ang sagot doon. Relief ang bumalatay sa mukha ng matandang babae. Aayusin ko ang pagbabakasyon mo sa Maynila sa susunod na linggo, Alice. Mariing wika nito bago lumakad patungo sa kusina. Naiwang nagpataka ang dalaga. Alam niyang ayaw nitong pupunta siya ng Maynila. Ngayon ay aayusin naman daw ang bakasyon niya roon. Nang sumunod na araw ay panauhin ni Alice si Kevin. Niyakag niya ito sa hardin dahil paraot pantu si Sally sa sala na tila sundalong binabantayan sila. Ang bakit ba hindi natuma sa akin niyang tiya mo? Angal ng binata. Huwag mo nang pansinin si tiya. Overprotective lang iyon sa akin. Hindi na niya sinabi sa kasintahan na nais ng tiyahing makipag-break siya dito. Gusto niyang magbakasyon ako sa Maynila ng 1 buwan at sa linggo na niya ako gustong lumuwas. Nagsalubong ang mga kilay ng binata na hinila siya paupo sa batong bench sa ilalim ng 2 puno ng palm trees. Isinabi mo na ba sa kanyang gusto na nating magpakasal? Iyon nga ang dahilan kaya gusto niyang pagbakasyonin ako sa Maynila nang wala sa oras. Pumayag ka naman? Bahagyang angil ng binata. Naggibit ng mga balikat si Alice. Well, maliban sa talagang gusto kong tumungo roon, ay natitiyak kong hindi ko mapapahindian ng tiya. Kung ganon, ay magtana na lang tayo kaysa gumawa ng paraan ng tiya mong paghiwalayin tayo. Alam ko naman talagang lagi na akong bad shot dyan eh. Suhestyon nito at kinabig siya payakap. Kung sa bagay, mga bata pa naman tayo, Kevin. Bakit kailangang magmadali tayo? Hindi niya natapos ang gustong sabihin dahil biglang sinii siya ni Kevin ng halik. Nagpaubaya si Alice. Paminsan-minsan ay gusto niyang madarang sa kapusukan ng kasintahan. Makalipas ang ilang segundo ay pinakawalan siya nito. Hindi ako naniniwala sa long engagement, Alice. Wika nito, still catching his breath. Isa pa, ang tagal ko nang gustong maging magkasintahan tayo. Ikaw lang ang nagpatumpik-tumpik. Tapos ngayon ay gusto pa ng tiya mong papuntahin ka ng Maynila. Wala pang 1 buwan mula nang maging magkasintahan tayo tapos magkakahiwalay na. 1 buwan lang, Kevin, at samantangahin mo ang pagpawala ko at sikapin mong makahanap ng trabaho para pagbalik ko ay wala nang maidadahilan ng tiya na ayawan ka. Aniya dito. Sandaling hindi kumibo ang binata, pagkatapos ay hinawakan ng palad niya. Hindi suliranin niyon, Alice. Tiyuhin ko ang may-ari ng malaking hardware sa bayan, di ba? Matagal na akong inaalok nung tauhan ng tindahan at suswerdo ako bilang manager. Nagkibit ng mga balikat ang dalaga. Kung sa bagay ay alam niyang pinsan ng ama ni Kevin ang may-ari ng pinakamalaking hardware sa bayan nila, kaya hindi nga magiging problema ng binata iyon. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit binibiting nito ang pagtanggap sa trabaho. Naputol ang pag-iisip niya nang muli siyang kabigin ng binata at hakanin. Umiwas siya sa pagkakataong iyon. Please, Kevin, baka makita tayo ng tiya Sally. I can't help it, Alice. You're so sweet. Sana'y akin ka na. Patuloy ni Kevin na muli siyang akmang yayakapin. Kumawala siya mula rito at tumayo. Pagkasal na tayo ay magagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin, Kevin. Banayad, subalit determinado niyang sagot. Napakatipid mong bumigay. May himig ng tampo ang tinig nito. Ayokong magbuntis ng walang asawa. Oh, come on, Kevin. Alam mong hindi lang halikang mangyayari pag pinayagan kitang gawin ng gusto mo sa akin. Hindi nangyaring nagkasama tayong hindi lumikot yang mga kamay mo. Pakiwari ko ba ay ikaw yung Egyptian dancer na maraming kamay? Nagbibiro siya at nanunukso, pero sa liwanag na nanggagaling sa veranda ay nakita niyang napiko ng kasintahan. Daig mo pa ang tao sa una. Kahit kailan ay wala akong natatandaang hinalikan kitang bumigay ka ng tuloy-tuloy. Lagi nang may reservation. Hindi tulad ng dating girlfriend mong si Celine, ganun ba? Balik niya rito. Nagkibit ng mga balikat si Kevin. At least, pinatunayan niyang mahal niya ako.
Anyway, bakit ba natin pag-uusapan si Celine? She's a thing of the past. Ikaw ang mahalaga sa akin ngayon. Muli nitong suyo sa dalaga. Pagkatapos ay biglang kumislap ang mga mata. Kung talagang pagbabakasyonin ka ng tiyo mo sa Maynila, ay sasama ako, Alice. Sasama? Sa palagay mo ba ipapayag si Tia Sally noon? Kung malalaman niya ay hindi. Patuloy nito sa nabuong plano. Anong ibig mong sabihin? Magkita na lang tayo sa bus at pagdating natin sa Maynila ay magkasama tayong mamamasyal, di ba? Kung sa bagay, saanggon niya. Ano ba ang gagawin niya sa Maynila kung nag-iisa lang siyang mamamasyal roon? Halika na nga sa loob at baka lumabas ang Tia Sally. Nagpahinuhod si Kevin. Buo ang plano na makakasama ang dalaga sa Maynila at pagdating doon ay walang Tia Sally na makakasagabal sa gusto nitong mangyari upang mapapayag na makasal si Alice sa kanya. Pagpasok ng dalawa ay nakita ni Alice si Sally na may kausap sa telepono. Agad itong nagpaalam sa kausap niya nang masulyapan silang papasok. Magpapaalam ka na ba, Kevin? Wika nito na nakataas ang leeg sa pagkakatingin sa binata. Tumiim ang anyo ng binata bagamat tumanggo. Ganun na nga ho. Pinisil nito ang palad ni Alice at nagpaalam sa kasintahan. Sino ang kausap ninyo, Tia Sally? Tanong ng dalaga nang makaalis si Kevin. Ang kaibigan ko na siyang tutuluyan mo sa Maynila. Sagot niya na umiwas ng tingin. Tara na maghapunan, iha. At dito na po nagtatapos ang pangalawang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!